are 16 that I'm going to highlight. Pero marami po ito, no, iba't ibang mga myth about reproductive health, sexuality, education. Pero 16 yung i-highlight ko kasi with the interest of time. So, una dito, contraceptives are abortifacients and the RH law promotes abortion. Naku, ito yung matagal ng diskusyon na hindi mamatay-matay. Ang mga contraceptive pills daw ay nagkukos ng abortion. So, paulit-ulit din namin itong sinasabi. Contraceptive pills and other contraceptive na mga methods do not cause abortion because ang kanilang trabaho ay even before a pregnancy occurs. So, yun yung ibig niya sabihin. Ang ginagawa ng mga contraceptive devices natin at saka ng mga methods is actually to prevent the egg, the female egg, and the sperm to actually, meet and form. So kung walang magmi-meet na egg at saka ng sperm, edi walang conception na mangyayari, no? Walang pregnancy na mag-occur. So definitely it's not abortifacient. Okay? Ito yung paulit-ulit na parang fear-mongering tactic to, no, ng mga hindi naniniwala sa reproductive health. And sinasabi nila that the RH law, the RPRH law, actually promotes abortion. There is a portion in the RPRH law na they misunderstood. No? And the word there is, wait lang Let me remember the word. May word doon, akala nila ay promotion, no? To promote abortion. Pero actually, the meaning ng word is to prevent. I think ang difference lang was letters. No? May isang letter lang na difference. Parang, wait lang let me remember that word. But babalikan ko kayo regarding that. Nakalimutan ko yung word eh. May word na yon, tapos yun yung ginagamit nila. Sasabi na, pinapromote ng RPRH law yung abortion. Pero actually, hindi niya pinapromote, pine-prevent niya nga yung abortion. And kung nag-access ka ng contraceptive pills, wala ka naman talagang i-abort in the first place kasi wala namang nag-meet na sperm and egg, di ba? So yun. Kung titignan po natin in the Philippines at pag-uusapan natin ng abortion, there are 500,000 induced abortions that's happening in the Philippines annually. So ibig sabihin kahit meron po tayong anti-abortion law, no? Isa po tayo sa mga bansa na talagang very vehement about abortion. Hindi siya napigilan. Marami pa rin mga kababaihan ang nag-access ng abortion sa Pilipinas. From 473,000 in 2003, naging 560,000 siya in 2008. No? And these datos ay outdated na nga, 2008 pa to. No? But these are estimates of the World Health Organization. And according sa results sa pag-aaral ni Juarez, Cabigod, and Singh. Kung titingnan po ninyo, may batas tayo against abortion, but it didn't prevent people in accessing one. So ano po nangyayari? 1/3 of women who experience unintended pregnancy end in abortion. So unintended kasi hindi niya pinaplano, hindi niya gusto, okay, maraming mga factors na hindi niya talaga kumaga inisip o kinonsider yung pregnancy. At dahil nga nagkaroon siya napunta siya sa ganong sitwasyon and ayaw niyang i-continue yung pregnancy niya because alam niya hindi siya ready and all that. Therefore, mag-access siya ng abortion. Since meron po tayong anti-abortion law in the Philippines, saan siya kukuha ng abortion services? Kukuha siya doon sa mga colorum ng mga services. Ano yung colorum? Ibig sabihin yung mga tago ng mga practitioners, no? Na kung hindi natin alam alam ba talaga nilang ginagawa nila, hindi natin alam kung malinis ba talaga yung proseso na gagawin nila na hindi magkakaroon ng infection yung mother. And pre-pandemic, I actually did one social experiment. It was during my master's. So pumunta ako sa Quiapo. And nagtanong-tanong ako doon. No? So syempre may kasama akong classmate, babae, kunyari nag-post kami na couple, ganun. And then we started asking kung saan po ba dito yung pwede maka-access ng pampalaglag. Yun yung term na ginamit. So
nagtatanong yung mga, habang nagtatanong kami, nagtatanong din sa amin yung mga nagtitinda doon, no, sa paligid ng Quiapo Church mismo. Sa gilid yon. And then, they said na, naku, kapag ganitong week na, hindi na madadala ng ano yan, ng oil, kasi parang meron silang yung pinapahid or something. No? So ngayon, yung sabi nila sa amin, naku, kailangan na sa inyo pills. So when they say pills, they're actually talking about Cytotec. Cytotec is one of the drugs that is actually banned in the Philippines dahil it actually tawag ito, meron siyang effect na nagko-contract yung uterus ng babae. Pero actually yung Cytotec hindi siya para sa abortion. Side effect lang sa mga kababaihan yung nagko-contract yung uterus. Kaya ginagamit yon ng ibang mga practitioners to actually induce abortion. Ngayon, dinala kami sa isang lugar, sa isang liblib na lugar, somewhere in Quiapo pa din. And doon daw gagawin yung service na yon. Of course, with a fee. Pero, pag tinignan mo yung lugar, madumi, madilim, so hindi mo alam kung ano yung ginagagamitin ng materials, etc. So, ibig sabihin, it still is present and it's happening somewhere in Quiapo Church. So, just imagine the irony of it all, di ba? The church actually campaigning against abortion, blah, 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 but it's happening within their territory na hindi man lang na-check. I'm not sure kung na-check ba talaga or what. But we asked the sellers somewhere doon sa Quiapo, and then we asked them, hindi pa to na titignan ng simbahan o ng police, etc. because may batas tayo on anti-abortion. And then they said that meron daw mga backers and all that. So just imagine that kind of scenario. So anyway, going back, women from all segments of society experience abortion. Women who have had an abortion resemble the average Filipino woman. Majority of them are married, they're Catholic, and they're poor. Ito nung sa study na ginawa ni Juarez, Cabigon, and Singh. Ito yung picture ng mga kababaihan na nag-access ng abortion. According to them, and according to the WHO estimates, the majority of them na married actually don't want to get pregnant again because marami na silang anak. They have 5, 7 children, and they cannot be pregnant again kasi hindi na nila kakayanin. And lumalabas sa pag-aaral that 72% of them cite economic reasons of raising a child. Hindi na talaga nila kakayanin. Dahil masyadong mahirap yung family, plus, for example, wala pang stable na income yung parents. Therefore, an additional child would mean an additional cost in hospitalization, in food, in education, etc. 54% of them said that they have enough children. Hindi na nila kaya pa na mag-anak. And 57% of them reported that the pregnancy occurred too soon after their last one. So ito po yung importansya ng sex education. Ito yung importansya ng reproductive health. Kasi mape-prevent natin yung mga cases na yan. Na kung saan ay buntis nga siya last year, tapos buntis na naman siya this year. So just imagine if this person is a young person. If this person is naging pregnant siya at the age of 15 or even earlier. So kung every year siya na mabubuntis and meron siyang, sabihin na lang natin, average lifespan ng Filipino woman is at 75. That's the average lifespan of the Filipino women. And 60 sa mga kalalakihan. And ang reproductive age will end at around 35 before 40. So ganyan, 35. So 15 to 35. So ilang taon yun? Diba? So, ibig sabihin, pwede siyang magkaroon ng anak ng more than 10. So, just imagine that scenario. 10, 15 children, kung hindi siya regulated, kung hindi siya binibigyan ng choice kung how to plan for their families. Tapos, yung situation niya, halimbawa nag-aaral siya, definitely, matitigil na siya mag-aaral. Hindi na rin siya makakabalik sa pag-aaral dahil nga, aasikasuhin niya na yung mga anak niya. And wala din siyang work na matino. So, ano na lang klaseng buhay ang meron?
And hindi natin pwedeng sabihin yung baka isa sa kanila maging Manny Pacquiao. Kasi nag-interview kami dati, sabi sa amin ng isang nanay, malay mo naman isa sa kanila maging Manny Pacquiao. Nay, hindi po raffle draw ang ating mga anak, no? Hindi natin alam kung sino sa kanila yung magiging Manny Pacquiao na mag-aaral natin kahirapan, magiging bilyonary tayo. In most of the times, no, it's not gonna be that way. Marami po talaga sa sitwasyon na malulugmok ka lalo sa kahirapan, lalo hindi mo sila mabibigyan ng magandang future, hindi mo sila mapapakain ng maayos, and walang magiging Manny Pacquiao doon. Sa mga ganong klaseng sitwasyon, it's going to be very difficult. So, ayan. Bago tayo mapunta pala sa next na myth, may I just ask everyone here, so maybe in the chat, ano po yung age na youngest reported in the Philippines na nabuntis? Kapag kakaalam nyo, o dun sa mga kakilala nyo, ano yung age? 12? Sabi ni Kelly. Alright. Pero pa bang iba? 10? 10, sabi ni, alright. 8? Sabi ni RR. 9? Sabi ni Regine. The answer is 8. 8 years old. So just imagine, at 8 years old, nabuntis na siya. So what is this telling us? Nagkakaroon ng shift, no, yung mga yung fertility ng young women. Mas nagiging earlier din. At dahil doon, we need to provide sexuality education. Kung 8 siya nabuntis, 9 siya nanganak. No, na-record yon in the Philippines. And I think it's more than one yata yung case na yun. So just imagine, no, if this is going to be exponential, how many kids are going to be pregnant? So kids are not supposed to be pregnant because their bodies are not yet ready for pregnancy. But it's already happening in the Philippines. Okay? Next na myth na kailangan natin pag-usapan ay contraceptives are cancerous and hazardous to women's health. Okay? So ito lagi, tumalon. So ito lagi namin to naririnig, no? Naku, nakakakos ng cancer yan, mga pills na yan, huwag kang magtitake ng pills, blah, blah, blah. According sa mga pag-aaral, it's the actual reverse. No? The use of contraceptive pills, no, especially those that have progesterone, no, and estrogen, actually will prevent women from getting cancer. Why? Kasi nare-regulate niya yung hormonal imbalances sa katawan ng babae. Kaya walang nape-prevent niya yung instances of cancer, no, cancer formation or cancer cells formation. 29% no, decrease for each 5-year interval of oral contraceptive use, okay, dun sa ovarian cancer. The longer the woman uses contraceptive pills, the lower her risk of ovarian cancers. At hindi lamang ovarian cancers, no, ang the risk of ovarian cancers ang natutugunan ng mga contraceptive pills. Kasama din dito yung mga iba pang mga risk, no. For example nito would be significant lower rates of death from all cancers such as large bowel and rectum cancers, uterine cancers, ovarian cancer, gynecological cancers combined, circulatory diseases, ischemic heart disease, and many other diseases. Kasi nga nababalance niya yung hormones sa katawan. Ngayon, ang tanong, kung sa mga kababaihan natugunan na to ng maraming mga pag-aaral na nagle-less yung chances ng cancer, sa mga kalalakihan po ba na gumagamit ng pills, for example, or sa mga transgender individuals na gumagamit ng pills, will this be the same? The answer is no. Kasi kapag yung biologically speaking, no, kapag pagka you're born male and you are transitioning into a transgender woman and you are using oral contraceptive pills, okay, anong ginagawa usually ng mga transgender women natin ng mga kapatid? What they actually do is they overdose themselves, no, with contraceptive pills. Bakit nila in-overdose yung sarili nila? Ang purpose kasi nun is mas mabilis na magkakaroon o magmamanifest yung mga tinatawag natin secondary sex characteristics. So ano yung secondary sex characteristics? Ito po yung mga characteristics na makikita natin during adolescence or teenage years. No? Ito po yung lumalaki yung breast, nag-widen yung hips,
no, nagshe-shed yung body hairs yung mga kababaihan, nawawala yung Adam's apple, no, mas nagiging tawag ito, prominent yung figure na feminine. Okay? So, yun yung effect nung estrogen sa katawan ng kababaihan. Kasi during adolescence, nag-shoot up yung estrogen. And yung mga oral contraceptive pills ay may progesterone and estrogen. So, yun ang pag nag-overdose yung mga trans women nito, pinapataas nila ng mabilis yung level ng progesterone and estrogen. Meron po ba yung health risk? The answer is yes. Dahil pag mabilis or masyadong rapid yung pagbilis, no, pag-akyat ng estrogen and progesterone, nagkakaroon ng hormonal imbalance sa loob ng katawan ng trans woman na yon. And dito po siya nagkakaroon ng risk for cancer development. So sa mga kababaihan, biological females, hindi siya nalilesen natin, no, yung cancer. But for trans women, nagkakaroon siya ng higher risk for cancer growth if hindi siya namomonitor. And dito sa Philippines, iilan pa lamang ang mga health facilities that actually has trans health or transgender health. Ito po yung tumutulong sa mga transgender individuals to monitor lalo na yung mga nag-hormonal replacement therapy. So yan po yung effect. No? Next is yung myth on para daw lang sa mga kababaihan ang reproductive health. And the answer to that is of course not. Ang mga kalalakihan din ay may reproductive health. Kasi hindi lang naman babae, no, ang meron nun. Ang mga lalaki may reproductive system din. So, ang lalaki may sexual health din. Okay? But, bakit ba mas predominant yung discussion sa mga kababaihan pagdating sa reproductive health? Kasi pagdating sa pagtitimbang, no, ng reproductive health, makikita po ninyo na mas malaki ang effect na negative sa mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Okay? So yun po yung reason kung bakit mas marami ang communication na dinidevelop, mas maraming advocacy materials na dinidevelop para sa mga kababaihan. Dahil nga meron siyang mga negative effects. No? For example, unintended pregnancy, exposure to sexually transmitted infections, no? Infertility, mga ganyan. But definitely, meron din sa mga kalalakihan na issues of conception, infertility, and family planning, and sexually transmitted infections or diseases na kailangan din tugunan. Kaya nga may men's health sa loob ng reproductive health law. So dapat magpo-provide din. And kung titingnan natin yung myth na yan, sa mga kalalakihan, isa to sa mga laging misconception din ng mga lalaki. Tingin nila na kapag sila yung magpapa-vasectomy, no? So ito po yung either tataliin o puputulin yung daluyan ng punla, no, ng lalaki. So ang tingin nila kabawasan na yon ng kanilang libido o sex drive. And tingin nila kabawasan daw yun ng kanilang pagkalalaki. Therefore, hindi sila magpapa-vasectomy. So vasectomy is the permanent, one of the permanent family planning methods na available sa mga kalalakihan. And pagdating din sa condom use, no, marami din pong mga lalaki ang hindi favorable sa paggamit ng condom because they have either latex infection, no? So ibig sabihin pag yung penis ay in contact with latex, yung rubber itself, nagkakaroon siya ng infection na it's causing itchiness, redness, dryness, no? So dahil nagkakaroon sila ng ganong effect, hindi na sila gumagamit ng condom. Another one is yung preference, no? Their perception of the use of condom. So ayaw nilang gamitin. Therefore, nakanino ngayon ang burden ng family planning? Nakanino ang burden ng reproductive health? Nasa babae. Laging nasa babae. Kung titingnan natin yung mga services that's available, mas marami ang available services para sa mga kababaihan kaysa sa mga kalalakihan. Ito po yung sinasabi natin na the burden of family planning and reproductive health ay nasa babae at hindi nasa lalaki. We need to shift this kasi kung titingnan po ninyo, ang mga babae mabubuntis in 9 months. In 9 months, ibig sabihin lang, hindi rin siya mabubuntis ulit. Kasi 9 months, buntis ka na eh. Kumbaga, yun na yun. Pero ang lalaki, in 9 months, madami siyang pwede mabuntis. No? Lalo na kung marami siyang mga sexual partners. So, ibig sabihin, ang babae, isang beses lang, no, na mabubuntis in 9 months, pero ang lalaki,
9 na times pwede siya makabuntis in 9 months kung just taking, the appreciation na once in a month lang siya nakikipagtalik. So na kanina dapat ang burden of family planning, hindi dapat nasa babae, kundi nasa lalaki. Kasama din dapat siya. Pero isa yan sa mga kumaga misconceptions na babae dapat ang bigyan ng service, dapat babae dapat ang dapat sabihin na mag-control, mag-family planning, etc. No, but dapat kasama din ang lalaki. And dapat nga mas malakas yung campaign sa mga kalalakihan kasi nga according sa Young Adult Fertility Survey, mas madami silang mga sexual partners kaysa sa mga babae. Mas nag-access sila ng unpaid sex na hindi gumagamit ng condom. The data is already telling us glaringly, it's in our face, na lalaki ang may mas mataas na sexual behaviors that are risky compared sa mga kababaihan. Therefore, we need to shift the discussion and focus on young boys. And focus family planning and reproductive and sexuality education sa mga kalalakihan at hindi sa mga kababaihan. So, ayan. So, nababasa kayo yung mga messages, yung mga comments nyo sa sa chat. And I'm happy that you are agreeing with me, no? Isa lang po ako sa ilang mga kalalakihan na nagsasabi na dapat i-shift ang discussion sa mga boys at sexuality education sa mga kalalakihan, hindi lang sa mga kababaihan, etc. So, we need to create more. We need to create more people, more men and more boys that actually appreciate this kind of perspective, no? And to talk about reproductive health and sexual health, no? Hindi lamang sa mga kababaihan. Sorry, Kayla, full offense mood. Well, sadly, no, ito po kasi yung reality, no. Pressure po ito, no, ng lipunan sa mga kababaihan at kalalakihan. Parte po nito kasi ay ang mga stereotypes that was created sa mga kababaihan at kalalakihan. At dahil ang mga babae ang nagbe-bear, no, ng pregnancy, sila ang nag-childbirth, therefore, ang perception ng public, dapat nasa kanila din yung control. Pero apparently, nakakalimutan ng public and ng society that hindi yan ng buo ng ganyan-ganyan lang. Hindi halaman ang mga babae, no, na nagbilad lang sa araw, nagpahangin, no, at pagkatapos noon, nabuo na, no. Hindi po ganun yun. Hindi siya asexual reproduction. May lalaki na nakabuntis sa kanya. And therefore, kailangan kung equal yung binibigay natin na effort sa mga kalalakihan. Okay? So yan yung isa sa mga myth na kailangan natin i-bust. Next is, you cannot get pregnant the first time you have sex. Ito yung myth na laging lumalabas sa discussion. Kapag unang beses daw ako makapagtalik, hindi naman daw ako mabubuntis. That is wrong. Lalo na kung hindi mo alam kung kailan ka fertile, no, at kailan ka nag-ovulate, there is a high likelihood that you are going to be pregnant. And kung titingnan po ninyo yung datos natin, yung mga kababaihan at mga kalalakihan na nag-engage in first sex, yung sexual debut, no, kaya sa una nakapagtalik. Pag tinanong mo sila kung meron mo silang kaalaman about fertility, ovulation, they answer no. So kung wala tayong kaalaman, so ano pong ibig sabihin nun? Yung alam nila na hindi sila mabubuntis is just a myth. Purely a creation of their thinking na hindi sila matatamaan yan. Meron kasing sa ilang mga sociological na mga studies and psychological studies, ang mga kabataan daw, meron tayong katamad na ako na. Meron daw tayong tinatawag na ang tawag nito, invincibility perspective, no? So ibig sabihin nun, hindi ako matatamaan yan. No? Hindi ako mabubuntis, hindi ako magkakasakit, hindi ako kasi I'm too healthy because I'm young, etc., etc. So because of that perspective, no, nangyayari na mas nagiging high risk yung mga behaviors nila without them seeing na they are at risk or vulnerable. Okay? And isa na po yan. No? Pag nakipagtalik ako the first time, baka hindi na ako mabubuntis. So inaasa lagi natin sa Diyos na sana hindi ako mabuntis. Dapat hindi ganon. No? Dapat alam din natin kung kailan tayo fertile at kung kailan tayo nag-ovulate para alam natin kung mabubuntis nga tayo o hindi.
Another one is that you have to take note na ang sperm ng kalalakihan ay nabubuhay for 5 days sa loob ng vagina at saka ng uterus ng isang babae dahil kaya niya mag-sustain yung sarili niya in that longer period of time. Therefore, kahit na sabihin mo hindi ka pa nag-ovulate during that time na nakapagtalik ka, pero after 5 days or 4 days ay nag-ovulate ka na, ibig sabihin nun, pwede ka mabuntis kasi nandun yung sperm, no, nasa loob. You could have sex towards the end of your menstrual bleeding, okay, and then actually conceive 4 to 5 days later if you ovulate early. So napaka-importante at mahalaga na alam nyo kung ano ba kayo, irregular ba yung cycle or irregular yung cycle. And doon natin masasabi no kung ikaw ba ay maaaring mabuntis o hindi. And sinasabi pa nga nila na hindi sa lahat ng pagkakataon dahil meron ding mga opportunities na kung saan ay bigla kang nag-early ovulation, no? Kahit na regular menstruation ka. Okay? The probabilities of getting pregnant while on your periods are low, but meron pa rin possibilities. Okay? So, I do remember I'm going to share this information to you na hindi ko masyadong sinashare sa iba. I'm a bisexual man. So it means that I am both attracted to both male and female. I had sexual encounters with both male and female. And sa encounter ko sa mga kababaihan, ito yung common na parang misconception na encounter ko with them. Gusto nila makipagtalik kapag meron silang period. Kasi nga, alam nila na hindi sila mabubuntis during that time. Of course, para sa akin, parang unsanitary. Napaka-unsanitary niya talaga kasi parang hindi ko talaga ma-bear yung amoy, hindi ko ma-bear yung situation. But anyway, it happened. So, tumatawa yung mga tao. Pero actually, nangyari talaga yun. No? They want us to have sex during her period, no? Sa mga ex ko. And parang, hindi ko talaga kaya. Sorry, bes. Sabi ko ganun. So sabi ko, gamit na lang tayo ng condom, gamit na lang tayo ng ibang contraceptive methods. Wag na lang yung ganyan kasi hindi ko talaga kakayanin. Anyway, there is still a possibility, no, for that woman to be pregnant. And true enough, it happened one time. I had this sexual encounter. And hindi ako nakagamit ng condom because I was drunk. So ito yung effect ng substance use, no, and unprotected sex. So nalasing ako in Pasay kasi doon kami nag-inuman pre-pandemic to definitely, and I was I think 20, 22 mga ganyan. Mabata ko talaga ako noon. Nagising ako, nasa Antipolo na ako, friends. Dinala ako sa Antipolo nung partner. So just imagine, I woke up, tapos magkatabi na kami, tapos subad na kami. Akala ko sa movie lang nangyayari yun. Oh my gosh, totoo pala talaga siya. Nangyari siya sa akin. And then, syempre, I like that person naman. So nangyari din na nagkaroon kami ulit ng sexual encounter nung gising na kami, nung sober na ako. Pero, natakot ako afterwards kasi sabi niya ganun, hindi daw siya dinatnan, like, oh my God, I am not ready for this. So hindi talaga ako ready sa sitwasyon na yun. Talaga kinabahan ako, sabi, oh my gosh, magiging tatay na yata ako nang hindi ko alam. Sabi ni Kaya, funny siya ngayon pero scary yan dati. That's true. Napaka-scary talaga. It was really haunting me. No? Tapos I was always asking her, are you alright? Dinatnan ka na ba? Dinatnan ka na ba? Ano na nangyari? Ganyan. Pa-check na tayo, ganyan. And then dinatnan na siya. Late lang. Late lang yung ano niya. So ito yung sinasabi natin na you can get pregnant even the time na you thought that na hindi. So kailangan talaga na kung gagamit yung babae ng reproductive health na products or family planning products, ang lalaki din gumagamit para safe talaga, lalo na kung at least hindi ko lang ginawa ni Kevin. Hindi ko ginawa, siya yung nag-ghost sa akin. Meron na siyang iba eh. Meron na siyang, pero actually in love ako dun sa taong yun. Oh my gosh. Oh my God. Ano ba yan? Huwag na natin balikan yung mga ganyan story. Baka maiyak pa tayo.